Simulan natin sa pinakamalaking plot twist sa kasaysayan ng Middle East na siguradong ikaloloka ng mga Gen Z at pati na ng mga lolo't lola nating mahilig sa balita. Kung titingnan mo kasi ang headlines ngayon, puro na lang pasabog, ballistic missiles na ginagawang fireworks ang gabi, at mga banta na buburahin ang isa't isa sa mapa. Kaya iisipin mong itong Iran at Israel ay talagang pinanganak na magkaaway hanggang sa kabilang buhay. Akala mo ba itong bardagulan nila ay libu-libong taon na ang itinatagal? Well, sorry to burst your bubble, Bes, pero ayon sa mga resibo ng kasaysayan at mga military expert, kabaligtaran ang katotohanan. May panahon noon bago ang iconic na taong 1979 na itong Tehran at Tel Aviv ay hindi lang basta magkakilala kundi magbestie sa strategic partnership. Noong panahon ng Shah na si Mohammad Reza Pahlavi, ang Iran ay may relasyong it's complicated pero beneficial sa Israel. Nagpapalitan sila ng intelligence, nagtutulungan sa security, at turingan nila sa isa't isa ay parang mga nawawalang piraso sa magulong puzzle ng geopolitics. Para sa Tehran noon, ang Israel ay hindi isang kaaway na dapat tuksain, kundi isang maaasahang tropa sa ilalim ng lamesa. Kaya ang tanong ng bayan, anong nakain nila? At biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Anong klaseng ghosting o sumpa ang nangyari para ang dating magpartners ay maging mortal na magkaaway ngayon? Hindi ito dahil sa agawan ng lupa, kundi dahil sa isang matinding pagbabago sa identity at paniniwala na parang nag-reset ng buong system nila. Para maintindihan natin itong matinding breakup, kailangan nating balikan ang pre-show o yung panahon na wala pang sumbatan. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang logic sa Middle East ay hindi kasing gulo nang nakikita natin sa TikTok ngayon. Ang mga Arab countries noon ay sadyang nag-aalab sa nationalism, lalo na sa ilalim ni Gamal Abdel Nasser ng Egypt. Dahil dito, ang mga bansang hindi Arabo sa rehiyon ay nakaramdam ng pressure. Ang Iran na may dugong Persian at ang Israel na bagong tatag na Jewish state ay biglang natauhan na nasa iisang bangka lang sila. Pareho silang napapaligiran ng mga bansang Arabo na hindi sila masyadong bet. Para sa Irani Shah, na mahilig sa Western style at gustong i-upgrade ang military, ang radical Arabism ay isang malaking banta sa kanyang trono. Kailangan ng Tehran ng sariling security network, isang secret alliance para tapatan ang pressure ng mga kapitbahay. Dito pumasok ang Israel bilang perfect match. Ang relasyon nila ay binuo sa prinsipyo na ang kaaway ng kaaway ko ay friend ko. Hindi ito dahil sa love o parehong culture, kundi dahil sa malamig at praktikal na kalkulasyon ng mga sundalo. Ang punto rito ay basagin ang fake news na noon pa man ay magkaaway na sila dahil ang totoo, solid silang magkakampi dati. Sa mata ng mga military strategist, ang diskarte ni Shah Mohammad Reza Pahlavi ay parang isang masterclass sa geopolitical acrobatics. Pangarap niyang gawing #1 military power ang Iran sa Persian Gulf, yung tipong sheriff ng rehiyon na backup ng Western powers. Para mangyari ito, hindi lang siya bumili ng bundok-bundok na armas mula sa Amerika, kundi kailangan din niya ng matalas na intelligence para mabantayan ang mga pasaway na kaliwa at mga Arabong kumukontra sa kanya. Alam ng Tehran na kahit lunod sila sa pera mula sa langis, kailangan nila ng partner na sanay sa bakbakan at may matinding spy network. Ang Israel kasama ang kanilang Mossad na pa-level up na noon at military na hasa sa giyera ang naging goldmine ng military knowledge para sa Iran. Kahit pa bumoto ang Iran laban sa UN Partition Plan para sa Palestine noong 1947, pagdating ng 1950, sila na ang naging pangalawang Muslim majority country kasunod ng Turkey na kumilala sa Israel. Hindi ito basta-bastang desisyon lang. Ito ay isang calculated move. Binuksan ito ang pinto para sa mga general, spy at military engineers ng dalawang panig na mag-usap sa dilim, magpalitan ng secret files at magplano kung paano pipigilan ang paglakas ng mga bansang Arabo na pareho nilang kinatatakutan. Sa kabilang side naman, ang mga strategist ng Israel ay puyat din sa kaiisip kung paano makakaalpas sa pagkakasakal ng kanilang mga kapitbahay.
Ang unang Prime Minister ng Israel na si David Ben-Gurion ay bumuo ng isang bonggang military concept na tinawag na Periphery Doctrine. Ang core ng doctrine na ito ay ang pagtanggap sa masakit na katotohanan, hindi agad makakamit ng Israel ang peace sa mga Arabong bansa sa paligid nila. Kaya para mabuhay, kailangan tumalon ng Tel Aviv sa labas ng bilog at humanap ng mga strategic allies sa mga bansang hindi Arabo o mga minority groups sa gilid-gilid ng Middle East. At sa mapang iyon, ang Iran, Turkey at Ethiopia ang naging tatlong matibay na poste ng doktrinang ito para sa Israel. Ang pagkakaroon ng secret access sa Iran ay isang jackpot, hindi lang dahil nasa likod sila ng mga Arabo, kundi dahil booming ang economy nila sa langis at mabilis ang modernisasyon ng military. Sa pakikipagkamay sa Tehran, napilitan ng mga Arabong bansa gaya ng Iraq at Syria na hatiin ang kanilang puwersa because may banta sa dalawang harapan. Isa itong classic na geopolitical lever ginawang ganti ang isolation para maging isang gipit na sitwasyon para sa kanilang mga kaaway, kung saan ang Israel at Iran, kahit hindi nag-announce sa Facebook, ay tahimik na nagtutulungan para sa isang effective deterrent structure. Ang partnership na ito ay hindi lang hanggang sa pa-shake hands ng mga diplomat, kundi talagang nag-ugat sa mga top-secret military projects na pumasok sa pinaka-core ng security ng dalawang bansa. Noong mga taon ng 1970 at 70, ang SAVAK ng Iran at Mossad ng Israel ay may hotline na walang patayan. Nagpapalitan sila ng chika tungkol sa galaw ng Soviet Union sa Middle East, nagse-share ng profiles ng mga extremists, at nagkakaisa pa sa pag-support sa mga Kurdish rebels sa hilagang Iraq para pahinain ang Baghdad na pareho nilang hate. Pero ang highlight ng kanilang military collab ay ang tinatawag na Project Flower. Isa itong $1 bilyong na secret weapon program kung saan ang Iran ang naglalabas ng datong mula sa langis habang ang Israel naman ang nagbibigay ng high-tech military technology. Ang goal ng Project Flower ay bumuo ng mga ballistic missile systems na kayang tumira ng malayo para pareho silang may panama sa mga kalaban. Isipin mo na lang, ang mga Israeli engineers ay labas-masok sa mga secret military bases sa Iran habang ang mga misteryosong eroplano na walang markings ay punong-puno ng military equipment na lumalapag sa Tehran. Patunay ito na noong panahong iyon, mas mahalaga ang national interest kaysa sa anumang relihiyon o ethnicity. Pero ang totoong backbone na nagpapatibay sa secret alliance na ito ay hindi lang bala o intelligence kundi ang dambuhalang daloy ng enerhiya. Noong mga panahong iyon, uhaw na uhaw ang Israel sa enerhiya para patakbuhin ang kanilang military at lumalagong ekonomiya, habang ang mga Arabong bansa sa paligid ay nagpataw ng matinding oil embargo. Ang Iran sa ilalim ni siya ay deadma lang sa pressure ng mga Arabo at naging pinakamalaking supplier ng langis para sa Israel. Ang black gold na ito ay hindi lang dinadala ng mga barko kundi dumadaloy sa isang engineering masterpiece na tinatawag na Eilat-Ashkelon Pipeline. Binuo ito sa pamamagitan ng isang secret joint venture ng dalawang bansa kung saan ang langis ng Iran ay direktang pinopump mula sa Red Sea patungong Mediterranean na nilalagpasan ng Suez Canal ng Egypt. Bilang kapalit sa langis na ito, binigyan ng Israel ang Iran ng technology sa agriculture, medisina at higit sa lahat, mga sopistikadong armas at military parts. Ang infrastructure na ito ay sobrang komplikado at malalim na noon, tipong walang mag-aakalang masisira lang ito sa isang iglap. Pinatunayan ng symbiosis na ito ang isang military theorem. Kapag ang mga bansa ay may parehong interes sa security at pera, madali nilang naitatabi ang kanilang mga pagkakaiba para bumuo ng alyansang gawa sa bakal at langis. At ayun na nga, dumating ang malaking pasabog sa kasaysayan. Ang taong 1979 ay hindi lang basta bagong chapter, kundi isang tectonic shift na yumanig sa buong Middle East. Ito ang sentro ng kwentong hinihimay natin. Noong ang Shah na si Mohammad Reza Pahlavi na may dambuhalang army at backup ng Amerika ay biglang napatalsik dahil sa galit ng taumbayan, ang Iran ay dumaan sa isang masakit at radikal na pagbabago. Ang pro-Western monarchy ay binura at pinalitan ng isang revolutionary Islamic Republic
na pinapatakbo ng mga religious leaders. Ang pagbagsak ng Peacock Throne ay nangahulugan din ng pagguho ng lahat ng alyansang pinaghirapan ni Shah. Ang mga shared intelligence bases ay winasak, ang mga weapon contracts ay pinunit, at ang mga oil pipelines ay sinarado. Mula sa pagiging strategic ally, ang Israel ay biglang nahulog sa bangin ng matinding galit. Ang kailangang tandaan dito, ang galit na ito ay hindi nagsimula sa bakbakan sa border o dahil sinugod ng Israel ang Iran. Nagsimula ito sa pagbabago ng political identity sa loob mismo ng Tehran. Kailangang burahin ng bagong rehimen ang lahat ng bakas ng nakaraan at dahil beste ni Shah ang Israel, ang pagputol ng relasyon sa Tel Aviv ay naging isang mandatory symbolic act. Ang chief architect ng nakakalulang pagbabagong ito ay walang iba kundi si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pagbaba niya mula sa Air France flight noong February ng taong 79, dala niya ang isang bagong ideology na hinahati ang mundo sa dalawa, ang mapang-api at ang inaapi. Sa pananaw na ito, ang Amerika ang tinaguriang Great Satan, ang mukha ng global imperialism, at syempre, ang Israel, na BFF ng Amerika sa Middle East, ay binansagang Little Satan. Ang Israel ay hindi na lang tiningnan bilang isang malayong kapitbahay o normal na bansa, kundi naging simbolo ng extension ng West, isang outpost ng kolonyalismo sa gitna ng Islamic world. Ang turo ni Khomeini ay walang puwang para sa praktikal na kompromiso gaya noong panahon ni Shah. Para sa kanya, ang existence ng Israel ay isang insulto sa Islam at sa karapatan ng mga Palestinian. Ang pagpapalaya sa Jerusalem ay naging isang banal na obligasyon at pundasyon ng foreign policy ng bagong Islamic Republic. Ang delikado sa ganitong lengguwahe ay tinatanggalan nito ng space ang diplomacy. Kapag tinawag mong Satanas ang kalaban mo, hindi ka nakikipag-negotiate, ang tanging option mo lang ay puksain siya. Ito ang unang DNA ng galit na itinanim sa utak ng mga leader sa Tehran. Ang transition mula sa ideolohiya patungo sa actual na galaw ay nangyari ng sobrang bilis at puno ng simbolismo. Ilang araw lang matapos magtagumpay ang Islamic Revolution, isa sa mga unang pasabog na diplomatic move ng bagong gobyerno ay ang tuluyang pagsasara ng Israeli Embassy sa Tehran. Ang building na dati ay sentro ng secret intelligence at military collab, ngayon ay nilusob at kinuha ng mga revolutionaries. Pero ang mas matinding dagok ay hindi lang ang pagpapalaya sa mga Israeli diplomats. Ang headquarters na ito ay agad na ibinigay ng Iran sa Palestine Liberation Organization o PLO ni Yasser Arafat. Sinalubong si Arafat sa Tehran na parang isang hero at head of state, at ang watawat ng Palestine ay itinaas sa mismong lugar kung saan dati ay nakatayo ang diplomatic fortress ng Israel. Ang act na ito ay isang matinding geopolitical message sa buong mundo. Tinalikuran na ng Iran ang Periphery Doctrine, binitawan na ang pagiging ally ng West at itinalaga ang sarili bilang tagapagtanggol ng Islamic world at leader sa paglaban sa Israel. Mula nang itaas ang watawat na iyon, lahat ng tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa ay naging abuna na hudyat ng simula ng isang era ng walang katapusang banggaan. Pagkatapos ng initial shock, kailangan nating silipin ang mas malalim na dahilan bakit kailangan ng isang revolutionary government sa Iran ang Israel bilang isang symbolic enemy. Ang kasaysayan ng mundo ay nagpapatunay na ang mga bagong tatag na revolutionary regimes, lalo na yung mga galing sa gulo at dumanak na dugo, ay laging kailangan ng isang dambuhalang kaaway sa labas para mapanatili ang kanilang legitimacy at pagkakaisa sa loob. Para sa Tehran, pagkatapos ng 79, ang bansa ay muntik nang mahati dahil sa iba't ibang political factions mula sa mga komunista, liberals hanggang sa mga ethnic minorities. Sa gitna ng ganitong gulo, ang slogan na anti-America at lalo na ang anti-Israel ay hindi lang basta foreign policy statement. Ito ay isang matalas na tool para pag-isahin ang mga tao, isang ideological glue para sa isang bansang nagkakagulo. Sa pamamagitan ng pagturo sa Tel Aviv at Washington, ang mga religious leaders ay nakagawa ng state of permanent emergency na naging dahilan para i-militarize ang society at patahimikin ang mga kumukontra. Ang Israel ay naging permanenteng parte ng kanilang political language,
isang fuel sa ideological reactor ng Islamic Republic. Kung wala ang anino ng kaaway na ito, ang apoy ng revolusyon ay baka namatay na sa loob mismo ng Iran. Pero ang ambisyon ng revolusyon ay hindi lang hanggang sa border ng Iran. Ang paggawa sa Israel bilang ultimate enemy ay may mas malaking strategic goal, ang agawan ng korona sa pamumuno ng Islamic world. Ang mga leader ng Iran ay Shia, na isang minority sa Islamic world na pinangungunahan ng mga Sunni gaya ng Saudi Arabia. Para malampasan ang harang ng sekta at makuha ang suporta ng mas malawak na Arab masses, kailangan ng Tehran ng isang adhikain na hindi matatanggihan ng sinumang Muslim. At ang adhikain na iyon ay ang pagpapalaya sa Palestine at pagpuksa sa Israel. Habang ang mga traditional Arab governments gaya ng Egypt o Jordan ay nagsimulang makipag-peace treaty sa Tel Aviv, ang Iran naman ay piniling sumalungat sa Agos. Sa pamamagitan ng pagiging pinakamatigas at walang kompromiso laban sa Israel, ipinakita ng Iran ang sarili bilang ang tanging natitirang champion ng Islamic cause. Ang strategy na ito ay naging super effective sa pagkuha ng simpatiya ng milyon-milyong Arabo na galit sa sarili nilang gobyerno. Sa madaling salita, ang galit sa Israel ay isang sopistikadong geopolitical weapon na nagamit ng isang Persian Shia nation para magkaroon ng impluensya sa puso ng Arab world, bagay na mahirap nilang gawin sa normal na diplomacy. Ang konsepto ng exporting the revolution ay hindi lang basta slogan, naging guide ito para sa pinakamalakas na puwersa ng Iran, ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang grupong ito ay hindi binuo para lang magbantay ng border, kundi ang mission nila ay protektahan ang ideology at palawakin ang impluensya ng revolusyon sa buong mundo. Sa loob ng IRGC, binuo ang elite na Quds Force na ang tanging trabaho ay mga operations sa labas ng bansa at pag-finance sa mga armed groups na kapareho nila ng pananaw. Ang pangalang Quds ay hango sa Arabic name ng Jerusalem na nagpapakita na ang syudad na iyon ang ultimate destination ng kanilang military thinking. Dito na nagsimula ang transition mula sa puro salita sa pulpito patungo sa isang matalas na military strategy sa field. Ang Quds Force ay nagsimulang maghanap ng mga lugar na walang maayos na gobyerno o may civil war para magtanim ng isang dambuhalang network ng mga armed groups. At ang Israel, mula sa pagiging bida sa mga speech, ay nagsimula ng makaramdam ng totoong init sa kanilang batok, hindi mula sa isang regular army, kundi mula sa isang multo na unti-unting nabubuo sa kanilang mga borders. Ang golden opportunity para sa Iran na gawing action ang theory ay dumating noong 1982 sa gitna ng madugong Lebanon Civil War. Para puksain ang mga base ng PLO, ang military ng Israel ay naglunsad ng malaking attack at pumasok sa loob ng Lebanon. Kahit nakuha nila ang initial goal, ang invasion na ito ay nag-iwan ng power vacuum at matinding galit sa mga Shia community sa southern Lebanon na naiipit sa gulo. Para sa Quds Force ng IRGC, ito ang perfect environment para magtanim ng axis of resistance. Agad na sinamantala ng Tehran ang pagkakataon, nagpadala ng libu-libong military advisors at spy experts sa Bekaa Valley ng Lebanon. Hindi sila nagdala ng regular army para makipag face-to-face sa tangke ng Israel, kundi nagdala sila ng pera, armas, training at ang ideology ng martyrdom. Pinagsama-sama nila ang mga watak-watak na Shia factions, tinuruan sila ng guerrilla warfare, paggawa ng improvised bombs at ambush tactics. Ang event noong 82 ang naging unang laboratorio kung saan matagumpay na natest ng Iran ang model ng proxy warfare laban sa mas malakas na military machine ng Israel. Ang pinaka-perfect na product at pinakamatalas na strategic weapon na lumabas sa laboratorio ng Lebanon ay ang Hezbollah o ang Party of God. Noong una ay maliit lang silang milisya, pero dahil sa walang limitasyong pera at armas mula sa Tehran, mabilis na naging pinakamalakas na semi-regular army ang Hezbollah sa Middle East. Hindi gaya ng ibang Arab groups na madaling bayaran o mahati, ang Hezbollah ay binuo sa bakal na disiplina at loyalty sa supreme leader ng Iran. Sila ang naging pinakamapanganib na extension ng Iran na nakatusok mismo sa hilagang bahagi ng Israel. Sa loob ng halos 2 dekada, ang Hezbollah ay nakipag-ubusan ng lakas sa Israel gamit ang guerrilla tactics, suicide bombings
at sopistikadong ambush, kaya naging madugong kumunoy ang Southern Lebanon para sa Israeli Army. Bawat lugi ng Israel sa Lebanon ay strategic win para sa Iran sa Tehran. Sa huli, noong taong 2000, dahil sa sobrang pressure, napilitan ng Israel na i-withdraw ang lahat ng puwersa nila sa Southern Lebanon. Ang event na ito ay yumanig sa mundo dahil ito ang unang beses na napilitang umatras ang Israel dahil sa isang Arab armed force nang walang peace treaty. Pinatunayan ito sa Tehran na ang proxy strategy ay hindi lang effective, kundi ito lang ang tanging paraan para talunin ang kaaway na mas advanced ang technology at armas. Ang tagumpay ng Hezbollah model sa Lebanon ang naging blueprint para sa military expansion ng Iran sa sumunod na mga dekada. Ang konsepto ng Axis of Resistance ay nabuo hindi bilang isang traditional military alliance na may mga papel at pirmahan, kundi bilang isang magulong network ng mga non-state armed groups na konektado sa secret funding, smuggling ng armas, at strategic direction mula sa Quds Force. Isipin mo ito na parang isang dambuhalang artificial neural network kung saan ang Tehran ang brain na nagpapadala ng signal habang ang mga tentacles ay nakakalat sa buong rehiyon. Mula sa mga Shia militia sa Iraq, Houthi rebels sa Yemen hanggang sa mga armed groups sa Syria, lahat sila ay integrated sa isang continuous combat system. Ang ultimate goal ng security architecture na ito ay walang iba kundi ang paligiran ang Israel ng iba't ibang layers ng banta habang unti-unting pinapalayas ang impluensya ng Amerika sa Middle East. Gumagastos ang Iran ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon para i-maintain ang machine na ito mula sa simpleng AK-47 hanggang sa technology para sa ballistic missiles at drones. Sa puntong ito, ang galit ay hindi na lang basta sigaw sa mga prayer meetings tuwing Biyernes. Naging isang long-term military formation na ito, isang bilog ng bakal at apoy na unti-unting sumasakal sa borders ng Jewish state. Dahil sa matinding pagbabago sa paligid, ang mga military at intelligence elite ng Israel ay nagsimulang kabahan sa tindi ng bagong banta sa loob ng maraming dekada. Ang security doctrine ng Israel ay binuo para labanan ang mga tangke at jet ng mga bansang Arabo gaya ng Egypt o Syria. Pero ngayon, kailangan nilang harapin ang isang multong kaaway na walang malinaw na border at may kakaibang logic. Na-realize ng Israel na hindi na lang sila nakikipaglaban sa mga small-time terrorists, kundi sa isang distributed army na minamaniobra ng isang malakas na bansa mula sa malayo. Ang security ring na ginawa ng Iran ay parang isang bitag na dahan-dahang humihigpit. Libu-libong rocket ng Hezbollah ang nakatutok sa mga syudad sa hilagang Israel, habang ang mga supply lines ng armas mula Tehran papuntang Baghdad, Damascus hanggang Beirut ay mas lalong naging smooth. Para sa mga strategists sa Tel Aviv, ang Iran ay hindi na lang isang maingay na revolutionary country na nasa libu-libong kilometro ang layo, kundi naging isang banta na nasa mismong tapat ng kanilang pinto. Ang pagbabagong ito ang nagtulak sa Israeli military na i-overhaul ang kanilang buong system, mag-invest ng malaki sa multi-layered missile defense gaya ng Iron Dome at palakasin ang intelligence para makita ang bawat galaw sa loob ng magulong proxy network ng kalaban. Ang galing ng proxy strategy ng Iran ay lalong naging kitang-kita nang malampasan nila ang matinding away ng relihiyon para makialam sa pinaka-core na issue ng Middle East, ang Israel-Palestine conflict. Kahit na Shia ang Iran at Sunni ang karamihan sa mga Palestinian, ang prinsipyo na ang kaaway ng kaaway ko ay friend ko ay muling ginamit. Binuksan ng Tehran ang kanilang bulsa para suportahan ang mga Palestinian armed groups, lalo na ang Hamas at Palestinian Islamic Jihad o PIJ. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng dambuhalang pondo, pagtuturo kung paano gumawa ng rockets at military training, ginawa ng Iran ang Gaza Strip mula sa isang isolated na lugar patungo sa isang forward fortress, isang tinik na nakatusok sa timog na bahagi ng Israel. Tuwing tataas ang tensyon sa rehiyon o kapag nakakaramdam ang Iran ng pressure mula sa sanctions o secret attacks, pwede nilang i-activate ang Gaza o Lebanon front para pagbayarin ang Israel. Ang koneksyong ito ang nagpabago sa laban ng mga Palestinian. Hindi na lang ito usapin ng national liberation, kundi naging strategic card na sa mas malaking laro ng Iran. Ngayon, ang Israel ay naiipit sa dalawang dulo.
Hezbollah sa Hilaga at Hamas sa Timog na parehong pinapakain ng enerhiya mula sa Tehran. Ito ang pinakamalinaw na ebidensya na ang galit nila ay lumampas na sa mga normal na boundaries ng mapa. Dito sa part na ito, kailangang sagutin ang tanong na laging tinatanong ng marami. Itong dalawang bansa na ito ay may higit 1,000 kilometrong distansya. May mga disyerto at ibang bansa sa pagitan nila at wala silang kahit 1 pulgadang shared border. Bakit sila galit na galit sa isa't isa na parang gusto na nilang magunahan sa langit? Ang sagot ay simple, hindi ito traditional na agawan ng lupa gaya noong 19th century. Ito ay isang matinding banggaan ng dalawang power models, isang laban para sa strategic survival at kung sino ang magdidikta ng order sa Middle East. Para sa Iran, na may history ng dakilang Persian Empire at revolutionary ideology, ang Israel ang pinakamalaking hadlang at tool ng West para pigilan ang kanilang ambisyon na maging boss sa rehiyon. Kung wala ang malakas na military ng Israel at Amerika, walang pipigil sa Tehran na dominahin ang buong Gulf at Levant. Sa kabilang banda, para sa Israel, na isang maliit na bansa na ang lapad ay ilang kilometro lang, ang kanilang survival ay nakadepende sa pagiging pinakamalakas na deterrent. Ang isang Iran na may proxy network sa paligid plus ballistic missiles at nuclear program ay hindi lang basta competitor, ito ay isang existential threat. Ang kawalan ng physical border ay napalitan ng madugong banggaan sa tinatawag na strategic borders. Pero kahit gaano pa kadelikado ang mga proxy networks, tactical weapons lang ang mga iyon. Ang totoong nagdala sa banggaang ito sa level ng isang total disaster na sugal ay ang anino ng nuclear program ng Iran. Simula noong early 2000s, ang mga Western at Israeli intelligence ay paulit-ulit na naglalabas ng resibo na ang Tehran ay palihim na nag-enrich ng uranium at gumagawa ng mga underground nuclear facilities. Kahit laging sinasabi ng Iran na para lang ito sa kuryente at peace, para sa Tel Aviv, ito ay isang red line na hinding-hindi pwedeng lagpasan. Isipin mo na lang ang posisyon ng mga lider ng Israel, isang bansa na nangakong buburahin ang Jewish state sa mapa, ngayon ay may hawak ng technology para sa weapons of mass destruction. Hindi na ito usapin ng geopolitics lang. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan ng isang buong lahi. Ang nuclear weapons sa kamay ng Iran ay sisira sa nuclear monopoly ng Israel sa Middle East at mawawala ng saysay ang kanilang military advantage. Higit pa rito, ang nuclear umbrella ng Iran ay magsisilbing proteksyon para sa buong axis of resistance na magbibigay laya sa Hezbollah at Hamas na atakihin ng Israel nang hindi natatakot na gantihan ang Tehran ng direkta. Ang nuclear program ang naging catalyst na nagpabago sa ideological feud tungo sa isang karera para sa survival. Para tapatan ang nuclear nightmare na ito, inactivate ng Israel ang isang core principle sa kanilang military thinking, ang Begin Doctrine. Ipinangalan ito kay Prime Minister Menachem Begin na nag-utos ng airstrike para wasakin ang Osirak nuclear reactor ng Iraq noong 1981. Ang doktrina na ito ay malinaw. Hinding-hindi papayagan ng Israel ang sinumang kaaway na bansa na magkaroon ng weapons of mass destruction. Ginamit din ito noong winasak ng Israel ang secret nuclear facility ng Syria noong 2007. Pero ang pag-apply ng Begin Doctrine sa Iran ay isang mas mahirap na math problem. Hindi gaya ng Iraq o Syria na may iisang reactor lang sa ibabaw ng lupa. Ang nuclear program ng Iran ay nakakalat sa dambuhalang teritoryo at maraming facilities gaya ng Fordow o Natanz ang nakabaon ng malalim sa ilalim ng mga bundok na hindi kayang pasabugin ng mga normal na bomba. Dahil sa hirap ng tactical side, ang banggaan ay nag-iba ng direksyon. Noong ang airstrikes ay naging masyadong risky at pwedeng magsimula ng full-blown war, ang Israel at ang kanilang Western allies ay gumamit ng mga unconventional attacks na nagbukas ng bagong era ng war in the shadows kung saan ang mga computer codes at secret agents ang pumalit sa mga bomber planes. Kasabay ng nuclear program, ibinuhos din ng Iran ang lahat ng lakas nila sa pagbuo ng pinakamalaking arsenal ng ballistic at cruise missiles sa buong rehiyon. Ito ang perfect asymmetric solution ng Tehran para punan ang kakulangan ng kanilang lumang air force na ilang dekada nang nakasanction.
Sa strategic thinking ng IRGC Aerospace Force, ang missile ang weapon na bumubura sa distansya. Ang mga missiles gaya ng Shahab, 3, Sejil o Koramshar ay may range na higit 2,000 kilometro, sapat para tamaan ang buong Israel. Ang delikado rito ay hindi lang ang layo ng nararating, kundi ang accuracy na pa-level up ng pa-level up at ang kakayahang magdala ng iba't ibang klase ng warheads. Para sa defense system ng Israel, ang pag-intercept ng mga hamak na rockets mula sa Gaza ay mahirap na, pero ang harapin ng mga ballistic missiles na bumubulusok mula sa space sa bilis na supersonic ay isang ibang level ng challenge. Ang combination ng potential nuclear capability at long-range missiles ang kumumpleto sa picture ng isang dambuhalang banta. Na-realize ng Israel na kahit may pinaka-advanced silang missile defense gaya ng Arrow o David Sling, walang system ang makakasiguro ng 100% success. Isang missile lang na may nuclear warhead ang makalusot, tapos na ang usapan para sa Jewish state. Noong ang traditional military solutions ay naging tagilid, ang gulo ay lumipat sa isang bagong dimension, ang cyberspace. Noong mga taong 2010, nasaksihan ng mundo ang isang historic milestone sa modern warfare sa paglitaw ng Stuxnet. Hindi ito basta computer virus na nagnanakaw ng password, kundi ito ang kauna-unahang cyber weapon sa mundo na ginawa para sumira ng physical infrastructure. Pinaniniwala ang gawa ito ng intelligence ng Amerika at Israel, kung saan ang Stuxnet ay palihim na pumasok sa industrial control system ng Natanz Uranium Enrichment Plant sa Iran. Gamit ang isang super sophisticated na code, kinuha nito ang control sa mga centrifuges. Pinatakbo ang mga ito ng sobrang bilis hanggang sa sumabog at masira habang nagpapadala ng fake reports sa mga engineers na okay lang ang lahat. Ang attack na ito ay nagpa-delay sa nuclear program ng Iran ng maraming taon nang hindi gumagamit ng kahit isang bala. Binuksan ng Stuxnet ang Pandora's Box at naging fifth front ang cyberspace sa pagitan ng dalawang bansa. Mula noon, wala nang tigil ang cyber war. Inatake ng Israel ang mga ports, fuel distribution at military infrastructure ng Iran. Bilang ganti, ang mga hackers na backup ng Iran ay walang tigil sa pag-atake sa water system, power grid at financial institutions ng Israel. Walang usok, walang putok, pero ang damage ay ramdam na ramdam. Habang nagbabakbakan sa cyberspace, ang war in the shadows ay nadiligan din ng dugo mula sa mga matitinding assassination campaigns. Ang Mossad ng Israel ay naglunsad ng system-wide campaign para ubusin ang brainpower ng nuclear at military program ng Iran. Sa loob ng isang dekada, sunod-sunod na top nuclear scientists ng Iran ang pinatay sa gitna mismo ng Tehran sa mga paraang parang sa pelikula. Mula sa pagkabit ng magnetic bomb sa mga sasakyan sa gitna ng traffic, hanggang sa highlight na pagpatay sa father of Iran's nuclear program na si Mohsen Fakhrizadeh noong 2020. Ang assassination na ito ay ginawa gamit ang isang remote-controlled machine gun via satellite at AI. Isang nakakatakot na patunay ng high-tech intelligence ng Israel. Ang kakayahan ng Mossad na pumasok sa pinaka-core ng security ng Iran, magnakaw ng kalahating toneladang secret nuclear files mula sa isang bodega sa Tehran noong 2018 at pumatay ng mga targets nang hindi nahuhuli ay isang malaking sampal sa counterintelligence ng Iran. Ang mga galaw na ito ay nagpapakita na ang galit ay lumipat na mula sa ideolohiya tungo sa isang brutal na giyera para i-disable ang isa't isa. Bawat sabog at bawat patay ay isang move sa isang life and death chess game kung saan sinusubukan ng dalawang panig na pilayin ang kalaban nang hindi humahantong sa full-blown war. Ang geopolitical situation sa rehiyon ay muling nabulabog nang magsimula ang Syria Civil War noong 2011. Para sa Iran, ang pag-save sa rehimen ni President Bashar al-Assad ay isang must-win mission. Ang Syria ang gitnang link, ang tanging geographic bridge para ma-maintain ng Tehran ang supply line para sa Hezbollah sa Lebanon. Kung babagsak ang Damascus, guguho ang buong axis of resistance sa kanluran. Kaya naman,
Ang Quds Force ng Iran ay todo pakialam, nagbuhos ng pera, armas at libu-libong Shia militias mula sa Iraq and Afghanistan sa Syria para isalba si Assad. Pero sa mata ng Israeli military intelligence, ang gulo sa Syria ay nagdala ng bagong security risk. Sa unang pagkakataon sa history, ginamit ng Iran ang pagbagsak ng Syria para magkaroon ng direct at permanent military presence sa mismong tapat ng Golan Heights, ang sensitive border ng Israel. Nagsimulang magtayo ang Tehran ng mga underground bases, naglagay ng air defense at mga missile warehouses sa loob mismo ng Syria. Ang distansya na dati ay 1,000 kilometro ay biglang nawala. Ang kaaway ay hindi na malayo, kundi nag-camping na sa tapat ng gate. Ang strategic shift na ito ang nagtulak sa Israel na bitawan ang pagtitimpi at maglunsad ng malaking military campaign na hindi official pero ramdam na ramdam. Ang campaign na iyon ay tinawag ng Israeli military na War Between Wars o sa Hebrew ay Mabam. Ang strategic concept na ito ay binuo para pahinain at sirain ang military capability ng Iran at ang kanilang mga proxies nang hindi hinahayaang lumaki ang gulo tungo sa total war. Sa loob ng higit isang dekada, ang Israeli Air Force ay naglunsad ng libu-libong secret airstrike sa mga convoy ng armas, underground ammo depots at intelligence bases ng Iran at Hezbollah sa buong Syria at minsan pati sa Iraq. Tuwing malalaman ng Israeli intelligence na may sinusubukang i-transfer na precision guidance systems para sa mga missiles ng Hezbollah, agad na may bombang babagsak sa gabi. Isa itong madugong cat and mouse game sa military logistics. Sinusubukan ng Iran na gumawa ng land corridor mula Tehran hanggang Mediterranean habang ginagamit naman ng Israel ang kanilang air superiority para putulin ang corridor na iyon. Ang Mabam campaign ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa gulo mula sa mga banta sa cyberspace at assassinations, naging high-intensity kinetic airstrikes na ito. Kahit sinusubukan ng dalawang panig na magkaroon ng plausible deniability para iwas giyera, ang level ng violence at direct contact ay umabot na sa pinakadelikadong threshold simula noong 79. Noong ang langit sa Syria ay naging masyadong masikip dahil sa mga bomba ng Israel, ang shadow war ay kumalat sa mga bagong front, lalo na sa maritime war at sa era ng drones. Sa mga dagat mula Persian Gulf, Red Sea hanggang Eastern Mediterranean, isang silent guerrilla war sa tubig ang nangyari. Ang mga Israeli naval commandos ay inakusahan ng paggamit ng limpet mines para atakihin ang mga oil tankers ng Iran para putulin ang kanilang pera at supply ng langis sa Syria. Bilang ganti, ang Revolutionary Guard ng Iran ay gumamit ng fast boats at suicide drones para atakihin ang mga commercial ships na may kinalaman sa mga Israeli billionaires. Ang pag-usbong ng drone technology o UAV ay nagbigay sa Iran ng isang murang pero effective na long-range weapon para malusutan ang mga mahal na air defense systems. Ang mga swarm drone attacks sa mga oil facilities ng Saudi Arabia o sa mga tankers sa dagat ay nagpakita ng matinding asymmetric capability ng Tehran. Ang gulo ngayon ay hindi na lang limitado sa border o cyberspace, kundi kumalat na sa lahat ng major shipping lanes na banta sa global trade. Bawat barkong inaatake at bawat drone na binabaril ay mga sinyalis na ang banggaan ay pa-out of control na at lalong nagiging unpredictable. Dahil sa sobrang pressure mula sa proxy network at nuclear program ng Iran, ang geopolitical architecture ng Middle East ay dumaan sa isang historic makeover. Ang event na nagmarka rito ay ang pagpirma sa Abraham Accords noong 2020. Sa tulong ng Amerika, ang Israel ay nakipag-ayos at nag-normalize ng relasyon sa United Arab Emirates, Bahrain at pagkatapos ay sa Morocco. Anong nakain ng mga Arab Gulf states na dati ay mortal na kaaway ng Israel para makipagkamay sa Tel Aviv? Ang sagot ay ang kanilang shared fear na tinatawag na Iran. Na-realize ng mga Sunni states sa Gulf na ang expansion ng Tehran ay isang existential threat sa kanilang mga trono na mas delikado pa kaysa sa Palestine conflict na matagal nang nakatenga. Sa pagtabi ng mga away sa nakaraan, nagtagumpay ang Israel na gumawa ng isang regional security alliance laban sa Iran. Nagsimula silang mag-share ng intelligence, maglagay ng radar system sa UAE at Bahrain na gumawa ng isang air defense shield na nakapaligid sa timog na bahagi ng Iran.
Isa itong nakakalulang reversal ng history. Kung nung bago ang 70 ay kailangan ng Israel ang Iran laban sa mga Arabo, ngayon naman ay kailangan ng Israel ang mga Arabo laban sa Iran. Ang chessboard ay umikot ng 180 degrees, pero ang tindi ng laro para sa kapangyarihan ay hindi nagbago. At ayun na nga, ang huling red line ay nalagpasan na rin sa wakas. Pagkatapos ng ilang dekada ng proxy war at mga patagong atake sa dilim, ang multo ng direct military confrontation sa pagitan ng dalawang powers ay nagpakita na. Ang mga huling kaganapan kung saan ang Iran ay naglunsad ng daan-daang drones at ballistic missiles ng direkta mula sa kanilang sariling teritoryo patungo sa Israel ay bumasag sa lahat ng secret rules ng shadow war. Hindi na ito simpleng ambush sa Syria o misteryosong sabog sa nuclear plant. Isa itong open declaration ng banta, isang display ng raw strategic deterrence. Ang move na ito ay nagpapakita na ang mga military leaders sa Tehran ay handa ng sumugal ng malaki para magtakda ng bagong red line na nagbabala sa Israel na anumang direct attack sa Iran ay sasagutin ng harapan. Sa side naman ng Israel, ang matagumpay na pag-intercept sa halos lahat ng missiles sa tulong ng kanilang allies ay lalong nagpatibay sa kanilang desisyon na ubusin ang banta mula sa Tehran. Ang gulo ngayon ay pumasok na sa isang bagong phase na sobrang delikado. Ang mga balatkayo ng ideolohiya at diplomacy ay natanggal na. At ang natira na lang ay ang hubad na lakas ng military. Ang galit ay tuluyan ng naging isang existential war, kung saan ang isang maling kalkulasyon lang ay pwedeng magpaapoy sa buong Middle East. Kung titingnan natin ang buong history na ito gamit ang strategic lens, makakakita tayo ng isang malinaw na evolution ng galit. Ang Iran at Israel ay hindi naging kaaway mula noong unang panahon. Hindi sila biktima ng isang sumpa o biological na galit. Ang core ng banggang ito ay ang pagbabago sa structure ng geopolitics. Ang unang phase bago ang 79 ay panahon ng malamig at praktikal na collab kung saan mas mahalaga ang security kaysa sa anupaman. Ang second phase, simula sa Islamic Revolution, ay ang pagsilang ng isang ideological enemy kung saan ginamit ang Israel bilang simbolo ng resistance para patibayin ang bagong rehimen sa Tehran. Ang third phase ay ang paglipat mula sa salita patungo sa gawa sa pamamagitan ng pagbuo ng Axis of Resistance at Proxy War. At ang huling phase, ang kasalukuyan, ay ang matinding security competition, isang karera para sa survival na umiikot sa nuclear weapons, missiles at kung sino ang magiging boss sa rehiyon. Ang galit, na noong una ay itinanim lang bilang political tool sa loob ng bansa, ngayon ay nag-ugat na ng malalim sa military at security structure ng dalawang bansa na gumawa ng isang cycle ng violence na parang hindi na kayang pigilan. Kaya naman kapag tinitingnan natin ang nagbabagang Middle East ngayon, ang tanong na dapat nating itanong ay hindi kung kailan nagsimulang mag-away ang Iran at Israel dahil sa instinct. Ang ganyang pananaw ay isang delikadong pagpapadali sa isang komplikadong reality. Ang mas matalas na tanong para sa isang historian ay ito: kailan napalitan ng isang existential confrontation ang isang super effective na partnership? At ang sagot ay malinaw na nasa taong 1979. Iyon ang moment na ang Iran ay hindi lang nagpalit ng leader, kundi nagpalit ng buong pananaw sa mundo at kasabay nito, nagpalit din ng listahan ng kanilang mga strategic enemies. Ang banggaan ng Tehran at Tel Aviv ngayon ay ang direktang legacy ng pagbabagong iyon. Isa itong brutal na patunay na ang ideolohiya, kapag hinaluan ng geopolitical ambition at modern military technology, ay madaling makakasira sa kahit na pinakamatibay na praktikal na alyansa at kayang itulak ang dalawang bansa na walang shared border sa isang walang katapusang giyera para sa survival. Ang kanilang kasaysayan ay isang matinding babala tungkol sa pagiging marupok ng mga alyansa at ang nakakasirang puwersa ng mga radical ideas sa laro ng global power.